Ayan. So, very, very, very special ang birthday ni VP Sara Duterte kasi kung ating matatandaan, ito po nung March 23, 2025, the last time na nasa The Hague si VP Sara, nakita ninyo, hindi magkamayaw sa dami ng mga nag-attend at pumunta dito sa The Hague together with VP Sara. Ito po nung March, ano po. And then 2 months after, eto naman ngayon. Hindi nagkakalayo sa dami ng mga supporters pa rin. Happy birthday. Alam ninyo kung ano yung na-appreciate ko dyan. Yung mga, yung mga bawat pumunta dyan ay hindi po biro. Napakalaki yung sakripisyo na kanilang iginugol dyan. Oras, pera, at marami silang mga kinonsider like yung pamilya nila, or maybe some occasion, important celebration, pero mas pinili nila na pumunta dyan. Nakikita ninyo kung gaano karami yung mga taong pumunta dyan. Unang-una, they came from different places. Maaari yung iba dyan, nandyan din taga Netherlands din, yung iba some part of Europe, yung iba galing Pilipinas, galing ibang bansa. Even some part of Europe, going to the Netherlands, ay pera pa rin po yan. Not to mention, karamihan po dyan ay galing ng Pilipinas. Opo, or maybe some part, magkano kaya ang tanong? Magkano kaya ang pamasahing pumunta dyan? For you to join, to go to The Hague, ako nga, kinoconsider ko, mahal pumunta doon. At isa pa, kinoconsider ko yung trabaho. Marami din ang nandyan na mas piniling mag-leave or magpaalam sa kanilang employer, boss, para lang makapunta dyan. Sa pagpunta dyan, sobrang laki ng yung bang ipinalit mo bang sakripisyo para lang kanino? Sa Duterte? Diba? Who could have that kind of support? Hindi alintana yung gastos sa pera, sa oras, at sa trabaho. Kaya nakakatuwa talaga na makita, yung ganito. Ayan. Happy birthday. Nakakatuwa na makita joining a celebration, the birthday. Hindi, I believe hindi whether my birthday o wala, whether birthday ni VP Sara o wala, hindi pa rin, I mean, the attendance of the people there is to give support to the one who is there na hindi binigyan ng due process, which is si Tatay Digong. Nakita natin the last March and 2 months later, the same support pa rin. Kasi sabi nila, ay wala na yan, laos na yan. Hindi po. Nakita ninyo, hindi nagsusubside yung dami ng support ng taong bayan sa ginawa nila kay PRRD. In fact, ito po, nakita po natin, just the same day ngayon, I think, yesterday, yung mga loyalista, biruin ninyo itong mga loyalista, since 1980s pa, panong tatay nitong si Bangag, nag-withdraw na rin sila ng support. Dati, medyo reserved pa rin sila sa pag-withdraw. They still support PBBM. Pero nung ginawa nila ito kay Tatay Digong, nakita ninyo, eto, hindi po biro. Ito yung mga totoong loyalista na nag-iisip, may utak,
Na kung may makita kang mali, hindi mo pa rin susuportahan yung mali. Hindi kagaya nung mga nag-claim na sila daw ay loyalista, yung pala sila ay mga bagong sibol. At akala mo kung mag-akto or umasta ay akala mo since nung unang panahon pa sila. Ito mga talaga noon pa. Ano po, para mag-support po sila kay Sara Duterte, kay VP Sara Duterte. At ito po isa po sa mga loyalist na, ito ate ate, mag-hello ka, si Ate Karina Cristobal. Isa ako sa nagising. Ang laki ng hirap ko, 1986 pa. 1986. Ngaka kami. Yung mga umupo, kailangan pala mahusay ka magnakaw para paupuin ka. Yun. Nakaw Ayan po. So, ito po sila, no? Ayan, nagwi-withdraw po sila ng support. Mga lehitimo na matagal ng mga loyalista pero nagising doon sa ginagawa ni Marcos Jr. So, titignan natin itong klase, no? Ako natutuwa talaga ako, no? Dahil they come from all walks of life. Regardless kung ikaw ay bumoto noong 2022 o hindi, sumuporta ka sa unity mo hindi, as long as nakita mo na, abay, teka, maling-mali ito. Isa itong matanda na parang tatay na rin natin ito kung isipin natin paano pagtatay mo ito. Hindi tama ito na ginawa natin sa sarili nating kababayan ito. Kay presidente ka man o hindi, kay former president ka man o hindi. Kasi hindi talaga tama eh. Kaya makikita ninyo, magugulat ka na lang, ay, yung kapitbahay mo na patay kay Marcos Jr., nagugulat ka na lang na ayaw na nila. Kasi napaka-basic, no? Napaka-basic, lalong-lalo na tayo masyado tayong mapagmahal sa ating mga magulang. Lalong-lalo na pag matanda na, diba, yung malapit na o ano, talagang tayo, very emotional po tayo mga Pilipino. Tapos ganun ang ginawa sa sarili nating kababayan kasi going back to 2022, ang unity team supposed to be Marcos Duterte yan. Kaya nagsanib puwersa. Abay, nung napaupo na, biglang pumasok itong asawa na may dugong dilawan, ay ang mga pinagpapasok ay yung mga dugong dilaw talaga. Tapos yung mga taong nakatulong nung 2022 elections campaign, wala na. Nitsapuera na niya kapalit. Ewan ko kung ano interest nila. Kaya hindi mo rin masisisi itong mga taong ito na magising. So with regard to this, happy birthday kay VP Sara, and watching her interviews, wala pa rin kakupas-kupas the way she answers. Napakabilis ang kanyang pick up sa mga questions and alam na alam niya kung kailan siya sasagot, kung ano yung dapat isagot. Ganun ng klase, no? Alam niya resiliency, yung workaholic, kumbaga trabaho lang tayo. Ito po yung klase na leader ang gusto natin maging or mag-lead sa ating bansa. Kumbaga, tinanong siya, for example, ano po yung masasabi nyo doon sa reconciliation? Napakatama yung kanyang sagot. Uunahin pa ba natin ang problema ng personal natin? Ang dami nating problema. So nakita ninyo anong ginagawa nila? Inuuna nila itong impeachment just to topple down the vice president without thinking. Tignan niyo from June 2 sana na convening or laying of the articles of impeachment, minob nila sa June 11 for a reason na dahil dapat unahin daw nila ang legislative issues or mga batas na dapat ipasa batas. First of all, ba't ngayon nyo lang naisip yan? Hindi ba dapat noon pa ninyo inisip? Kung inuna ninyo yung legislative function ninyo kaysa yan sa impeachment na yan, walang mangyayaring ganito ngayon. Ngayon nyo lang naisip na hindi, kailangan nating unahin ang ganito ganyan. Ibig sabihin, you did not think after all,
Hindi nyo inisip ng mabuti kung ano ba talaga ang mas uunahin natin, ang pagserbisyo sa taong bayan o itong political. Kasi if we're talking about impeachment, whether you like it or not, we can call that very political. Hindi po yan serving the nation or the people. So, and with regard to that, nakikita ko na malapit nang magtapos. Magsaya muna sila ngayon, pero I mean, hindi ko sinasabi na malapit, but I think we're getting there. No? We're getting there, just like what happened sa kanyang tatay, na nung napatumba si Pinoy 1983, okay, 1983, wala namang nangyari. Kahit galit na yung taong bayan, wala pang nangyayari. It took 3 years later bago nangyari yung people power. So, ibig sabihin, itong nangyari kay PRRD, tama naman ang sinabi ni Tatay Digong na I am here for a reason. And sacrificed ang kanyang sarili dito para yung taong bayan ay magising na at maayos na natin ang ating bansa. At we're getting there. And tama yung sinabi niya, there's always a time for reckoning. So, medyo pagtiyagaan muna natin yung pagmumukha nung bagong chief na unggoy na yun. Pero my time at my time din sa kanila. Muli, happy birthday, VP Sara. And natutuwa at kinocongratulate natin ang bawat isa sa inyo na nandyan sa The Hague, sacrificing all from money to time to family to work. Kudos po sa inyong mga ginagawang suporta kay Tatay Digong.